Wedding month sa maraming bansa ang Hunyo, kaya malamang maraming mamimili ng wedding rings. Pero kailan ba nauso ang mga singsing at ano-ano namang klase ang mga yan? Ngayong hapon sa Dapat Alam Mo, sigurado mong mapapasabi kayo ng dami mong alam, Kuya Kim. 3,000 years ago nang matutunan ng mga tao ang pagsusot ng wedding rings. Mga Egyptian pharaoh ang unang nagsuot ng mga singsing na simbolo ng eternity o walang hanggang relasyon dahil sa bilog na hugis nito. Nire-represent din ito ang buwan at araw na sinasamba ng mga taga-Ehipto noon. Kapuso, dapat alam mo na sinusuot ang wedding ring sa ring finger o pangalawang daliri sa kaliwang kamay dahil dito matatagpuan ang vena amoris o vein of love na karugtong ng ating puso. Hindi lumao na ipasang nasabing tradisyon sa mga Grego nang sakupin ni Alexander the Great ang Egypt. Dahil nasakop naman ng mga Romano ang mga Griego, i-level up nila ang wedding costume na pagsusuot ng mga singsing at ginawa itong ginto na dati ay yari lamang sa mga dahon at bakal. Pag sinabi mong wedding ring, ito ay first and foremost declaration of commitment. Sapagkat pag nagbigay ka ng singsing, ibig sabihin, para sa mga Pilipino, pag binigyan ka ng singsing, ako ay nagdesisyon na i-commit ko ang buhay ko para sa iyo. Pero over the time, our wedding rings, though naging masyadong, may mga eleganteng wedding rings, may mga simpleng wedding rings, hindi nagbago yung elemento. At ang elementong ito ay elemento na kung saan, una, bilog, at ikalawa, yung materyales na gawa sa metal and precious stones. Ibig sabihin, ang ating pagmamahalan ay mahalaga. Maraming nakakapansin na marami akong suot ng mga singsing. Alam nyo talagang nakagiliwan ko na magsuot ng mga ganitong singsing. Ang tawag sa mga singsing na ito ay mga biker's rings. Isa-isahin natin. Ito ang Euro Monkeys ring. Kabilang ako sa isang grupo ng nagbomotor, isang motorcycle club, kung saan kabilang kasama si Ding Dong Dantes. Ang imahe ng singsing na ito ay image ng isang monkey, isang unggoy. Ito naman si Ultraman. At bakit naman si Ultraman? Ako po ang boses ni Ultraman. Ito naman because I'm Christian, so this is Jesus Christ. So I always remember my Lord and my Savior. I am a Christian biker. So whenever I ride to glorify my Lord and my Savior. So it's a helmet with a cross. It's actually a burning cross. At ang pinaka-importante sa lahat ng singsing sa kamay ko ay ang aking wedding ring. I've been married for 20 years now. We just celebrated our 20th anniversary. The best decision that I ever made in my life and the best thing that ever happened to me was to marry my wife, Feli, and to start our family of 5. Talaga nga pagte-text ay parte na ng buhay natin. Araw-araw, ilang daang beses tayo nagte-text. Ano ba tine-text natin? How are you? Kamusta ka? Pauwi na ako, on my way, at kung ano-ano pa. Alam niyo ba kung ano ang pinakaunang text sa kasaysayan ng pagte-text? Kung ngayon puro emoji o mga sweet message ang karaniwang sinesend sa pamamagitan ng SMS o short message service. Alam niyo ba na ang first ever text message sent noong December 3, 1992 ay Merry Christmas? Si Engineer Neil Papworth ang nag-type ng mensahe na ito sa kanyang computer bilang SMS message at pinadala sa mobile phone ng isang telecommunications director na si Richard Jarvis. Pero hindi naka-reply si Jarvis sa text message ni Papworth dahil 1993 pa na-imbento ang mobile phone feature na reply o pagsisend back ng messages. Isang naging epekto niyan sa buhay ng mga Pilipino. Una, dati, kapag ka ikaw ay nasa probinsya, gagastos ka para sa isang minutong tawag. Pero yung text messaging, kung may sasabihin ka lang naman na maikli, piso-piso lang. Napabilis yung mga usapan, napabilis yung trade, and of course, yung tinatawag natin na pagpapalaganap ng social consciousness. O mga kapuso, ayan, message sent na ha. Para sa impormasyong dapat alam mo, tumutok lang dito sa segment nating Dami Mong Alam, Kuya Kim.